Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin natin ngayon ay ang iba pang uri ng dula. So, ano po ang dula? Para sa inyo, ano po yung meaning pa? Anong meaning ng dula? Isang uri ng panitikan kung saan itinatanggal sa isang entablado. Yes. Ano po? Tama po si Jana. Isa po, in English po is drama, theater performance. Ganun po. And, so first po na uri ng dula, ang karilyo o ang mga gumagalaw. Sino pong pwede magpatuloy? Ang karilyo ang mga gumagalaw. Ito'y payak na anyo ng dulang pinapalabas kung ang mga gabing madilim. Ito'y ginaganap sa mga pestang bayan o pestang sabagyo. So ang dula ay, ano po, kung alam niyo po yung topic po, ano po, tulad po ng dula, and ang dula po ay isang ano po, ito yung aninong gumagalaw. Kung na ano po, parang na-imagine niyo po kung ano po yung aninong gumagalaw. Diba po? And sa karilyo, ang karilyo ang mga gumagalaw, ito nga po, ang dula ay sino pong pwede yung may Ang dula ay ginagampanan ng mga ginupit na kargo na ipinalalabas na katulad ng papiksyon. Kinakailangan bihasa at may lubos na kaalaman ang mga magpapalabas ng ganitong uri ng dula. Ang pananalitang ginagamit karaniwang kinukuha sa mga awit at korido o kaya sa mga dula, pang-relihiyon at sinasamahan ng mga katutubong awit sa pagitan ng mga tagpo. So, gaya ng sinabi ko, ang karilyo o ang mga gumagalaw ay aninong gumagalaw nga po. And sa ibang lugar po, ang tawag po sa dulang ito sa Katagalugan, ano po, karilyo, and sa Ilocano po is teteres, and sa Kapampangan is gagalo, and sa Bataan at Sambales is tetera. And sa Laonin naman po is aliala. Yan po yung mga ano po, mga pangalan ng ano po, pangalan o tinatawag na dula sa ibang lugar po. And ito po yung example ng karilyo o ang mga gumagalaw. Hindi mo ba napapansin na sa araw-araw na nagdaraan, lahat nagbabago, lahat yung talagang pera, hindi mo talagang maharapang mag-go sa isang iglap lang. Lahat yung nawala. Ito ang alamat ng tuwing ng ulan. Napakita mo sa tuwing kumakapatak ang mga ulan mula sa kalangitan ay nawawala ang mga bituin. Sa isang malilim at malawak na kalawakan, nasaksihan ko ang pag-ibigan ng dalawang nagmamahalan. Ngunit hindi alam kung hanggang saan ang patutunguhan. Isa nga pala akong hani, naglilipot lang kung saan-saan, naglalakbayan sa tuwing nang hindi naman alam kung saan nga ba ako dadalhin ng aking kapalaran. Sa unang beses ko pa lamang mamalaki dito sa kalawakan, madalas kong masilayan ang nag-iisang nagingin nila ang napakagandang sa bituin. At sila na minsan mahina, minsan naman hindi malakas. Madalas silang magkasama, masayang nagkwekwentuhan, at di nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa natuwa ang Panginoon at binigyan sila ng isang munding regalo, ang mundo. Sa mundong ito, nakilala namin si Araw na nakakasilaw sa labis nitong kagandahan at sa init ng gala. Si Buwan na ang titignan mo ay gwapo at lalim niya sa likod ni Araw. Sa unang pagbali, lumapit agad si Ulan kay Araw. Uy, Araw, tara, ligo tayo. Tara! Parang sa'yo maglipot habang tinig ang araw, hindi mo ulan, hindi ba? Oo, magiging makulimlim kapag nagsama tayo. Tara! Gusto ko yan!
gusto ko lang pangalagaan ninyo ang itong aking ginawa. Gusto kong magkaisa kayo, magmahalan sa isa't isa, at magsilbing mata sa aking mga likha. Dahil hindi magtatagal, gagawa ako ng mga tao at kayo ang magiging Di kasama. ba ba napansin niyo na ang dulang ito ay, ano po, ito yung ginupit na karton nga po. Parang ganun po sa napanood niyo. And also, di ba po may narinig po kayo pang-relihiyon nga po. And meron pong awit po na, ano po, katutubong awit. Napansin niyo po ba kung ano po yung napanood niyo, kung ano po yung andoon? Anino gumagalaw, o karelyo, ano po yung ano po yung tawag dito, yung pinalabas. So, ang mga pananalitang ginagamit sa karaniwang kinukuha sa mga awit at korido o kaya sa mga dulang panrelihiyon. Gaya po na napanood nyo, di ba po mayroon pong panrelihiyon tsaka mga katutubong awit. Yes po. Yan po yung, ito po yung example ng karilyo o ang mga gumagalaw. So, pangalawa po, ang karagatan. Sino po pwede Lani? Ang karagatan ay isang lamang katulad bilang pang-alis ng mga uri na isang limao. Dinadampan ito ng mga manbibiglas na nagsisipaligsahan sa pagtula. Ang ganito, pagkalingan sa karagatan buhay sa tula ay magpapatibay na ang mga unang tula ay bilang sa mga unang tula. Ang karagatan po ay isang larong patula. Ano po ba yung patula para sa inyo? Siguro ang patula parang from the word tula, di ba tinutula? May mga word na binabanggit na pareho or yung nga po yung right na sinasabi nyo. And itong larong to, itong larong to is ito po yung pang-aliw sa mga naulila. Ganun nga po, isang naulila naulila ng isang limao. Tapos, ito po, sino po pwedeng magbasa? Ang karagatan ay kahawig din ng doplo. Ang mga kasali ay umuupo ng pabigat at ang hari ay nasa gitna. Ang simula tulad din ng sa doplo ay maaring magkaiba ayon sa puok ng pinagdarapos. So, may example po ko sa ang karagatan po. Kailangan lutuan ang sinaing na maluto tayo makakain. Ang kahoy na panggatong kaya hindi nasigilan ay higit na mas marami ang nasa kalan kaysa sa kailangan. Tama si Marie. Ang isa'y malungkot kahit naghahanap na lang ay ako at siyang anong sarap. Kung di matiyak ni Nenen kung sinong kausap. Marie, anong kailangan? Tamang paraan ang ako na nanay ang iyong. Kayong dalawa ang iyong Kung sisisi, sa'yo ibibigay. So, yan po yung example. Example lang po ng example ng karagatan. Pero ito po yung ito po yung ibig sabihin niya. Sa Katagalugan, ang karagatan ay isang tulang na babatay sa isang alamat. Ito po ay isang alamat tungkol sa singsing ng isang prinsesa na
ang singsing di umano ay nahulog sa dagat at ang binatang makakakuha nito ay magiging mapalad. Kundi kung sino po yung makakakuha ng singsing, siya po yung mapapangasawa nung si princess. Disney princess. So, yun po yung laro na, laro para sa mga, yun nga po, sa mga, sa pang-aliw sa mga lorila ng isang tao po. And ito po yung, pagsisimula sa pagpapatula. Ito po yung ganitong mga, parang sinasabi nila doon po sa, habang naglalaro sila doon sa isang bakuran na gano'n nga po sa napanood ko. Pangatlo po is doplo. Sino po pwede mo? Ang doplo, katulad sa kahagatan ay isang larong may kaugnayan sa kamatayan ng isang tao at nilalingin ang wala tao nila. So, ang doplo po ay katulad din po ng karagatan, ay isang larong may kaugnayan po yan, sa kamatayan ng isang tao at may layunin alingin ang mga naulila. Gaya po ng karagatan po yung doplo. And paano po ba nilalaro ang doplo? Ito po ay naghaharap ang mga kasaling binata at dalaga. And sa paligsaang ito ay tinatawag na doplero ang kasaling lalaki at doplera naman ang kasaling babae. Kapag naglalaro na ang mga kasaling lalaki ay tinatawag itong bilyako, samantalang bilyaka naman kapag sa kasaling babae po. For example po ito. So, di ba po napapansin niyo, sabi ko po kanina na yung Sa washing machine, ang machine ang power na naman yung lalaki is tinatawag na bilyako, and yung babae naman po is bilyako. Ito po, kapag lalaki po matatawag na bilyako, and yung babae naman po is bilyako. Parang ganito po. Ang larong ito ay kagaya nga po ng karagatan na para sa mga lorila. Ang larong ito patungkol sa sa tawag dito ito yung alaga ng hari na alaga ng hari na tawag dito. Ito yung ito po yung nawawalang loro. Ang loro po kasi ang loro po is parrot po. Ito po yung alaga ng hari na nawawala nga po, kaya so umpisan ko po dito sa ang doplo ay ginaganap sa bakuran ng isang bahay ng namatay. Ang larong ito ay nagpapatalas ng isip sa pagmamatuwid ay dagilan. Ang larong ito ay pinangungunahan ng isang matanda kung saan ito ay gaganap bilang hari tagahatol. Yun nga po dun sa nakita nyo na ito po yung hari. Basta ito po yung isang laro po to. Ang pagsa nga, gaya ng sinabi ko na ito yung nawawalang loro ng hari.
Yan nga po, ang karagatan ay kahawig din ng Doplo. Ay, ito. Yan po yung mga ano po, yan po yung paano po nilalaro ang Doplo. Ano po, di ba po, kanina ang karagatan at ang Doplo. Ang karagatan ay mas nauna sa Doplo. Ito po ay isang uri na matandang dula. Parang ano po, sa unang-una pong dula na ginawa, ganun po. And ang Doplo naman po ay pinalitan ng karagatan. Yun lang po.